no? At kasama yung napakaraming Pilipinong gutom din. Dahil talagang sobra yung kahirapan sa bansa. Alam po ninyo, nung pagpasok po namin dito, maliban po doon sa mga ushers at usherettes na nag-welcome sa amin, walang masyadong nakakakilala sa amin. No? Buti nga hindi ako hinarang nung gwardya. Kasi po kami walang star quality. Hindi kagaya ng ibang mga sikat na kandidato na napapanood ninyo sa political ads. Kaya mataas ang rating. Okay? Kaya po magpapakilala po ako. No? Ako po si Attorney Marwil Llasos. Uulitin ko po yung apelyido ko, Llasos. Double L A-S-O-S. Para madaling tandaan, numero 20 sa balota. Bakit ko po ginagawa ito? Simple lang. Kasi po walang name recall. Hindi naman po kasi kuhang ko ang tatay ko. Hindi rin po Aquino. Hindi rin po Binay. Hindi rin po Enrile. Ang tatay ko po ay isang ordinaryong mamamayan. Marahil katulad din po ng tatay ninyo. Amen ho ba? Amen. So bakit ko po ito sinasabi? Kasi po, yung mga pangalang nabanggit ko, walang prangkisa para mamuno. Amen? Abay, bigyan po natin ng pagkakataon yung mga bagong mukha, yung mga bagong pangalan na mahalal sa ating bansa. Kayo mga estudyante, reklamo kayo ng reklamo, tumataas ang tuition fee. Walang pagbabago sa bansa. Gusto ninyo ng pagbabago, pero ang binoboto ninyo, mga lumang trapo. Pwede naman po palang palitan eh. Alam po ninyo, si Attorney Llasos, sinasabihan ng kanyang mga kalaban sa politika, anong magagawa niyan? Napakabago. Sabi ko, di bali ng bago, hindi naman gago. Ganito po ang nangyayari sa ating larangan ng politika sa bansa. Napakarami po na mga nakaupo sa pwesto ay miyembro ng political dynasty. Kapag nakaupo na po sa pwesto, anong ginagawa? Magpapayaman, magko-consolidate ng power, at kapag hindi na po dapat na tumakbo sapagkat barred na ng term limit, patatakbuhin yung anak, patatakbuhin yung asawa. Meron nga po ako, kabit, pinapatakbo rin. Okay? So, napaka-animated siya doon, tuwang-tuwa. Mukhang kilala niya. Alright. Ngayon po, bakit ang isang Marwil Llasos gustong tumakbo sa politika at gustong maging senador? Napakasimple po ng aking rason kung bakit. Kasi po, gusto kong bigyan ng inspirasyon ang mga kabataang katulad nyo. No? Kayo po nagpapakahirap mag-aral sa University of the East, sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, sa University of Makati, sa San Sebastian, sa Centro Escolar University, at sa iba pang mga pamantasan ng bansa. Nagpapakahirap po tayo sa pag-aaral. Yung mga magulang po natin, sobra-sobra po ang hirap, mairaos lamang yung ating pag-aaral. Pero hindi nyo ba naisip, mga kabataan, na pagdating ng araw, gusto nyo na ring maglingkod sa pamahalaan para mabago-bago naman ang sistema? Sa tingin nyo ba mananalo kayong senador? Hindi kayo mananalo. Bakit? May sindikato na dun eh. The same family name, the same faces. Yung iba dyan, the same platforms of government. Ang tagal ng edukasyon ang sinisigaw. Bakit ganito pa rin ang sistema ng edukasyon sa bansa? Ibig sabihin, hindi magbabago kung hindi natin papalitan ng bago ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno. They have already arrogated unto themselves the divine right to rule this country, even against the express will of the Filipino people. Yun po ang rason ng isang Marwil Llasos na isang ordinaryong mamamayan kung bakit gustong lumahok sa larangan ng politika. Ako po, hindi po ako politikong tao. Hindi ko po pinangarap maging mayor.
maging congressman, lalong-lalo na hindi ko pinangarap maging senador. Ang huli ko pong tinakbuhan, 1992, SK chairman pa ho. Ibig sabihin, nagsimula ako sa barangay, nagsimula ako sa local government. Kaya alam na alam ko kung anong nangyayari sa ating mga barangay. Si Attorney Llasos ay hindi politikong tao. Bakit po ako nayakag na tumakbo sa pagkasenador? Ang salarin ho ay si Lito David. I accuse Lito David of putting me in this particular spot of running for the Senate of the Republic. Kasi po tinawagan niya ako. Sabi niya sa akin, Brother Mars, they also know me as Brother Mars in the Catholic Church because I am a consecrated secular Dominican. I-invite ka namin sa Kapatiran Party, sabi niya. Sabi ko naman, supported ko naman ang Kapatiran Party kasi may prinsipyo. The only real political party in the Philippines with a platform. Kasi po yung liberal at una, chapsuy ho yun. Pinagsasama lang yung malalakas, parang sabong, sabi ni JC De Los Reyes. Sabi ko, sasali ako sa Kapatiran. Maya-maya sinabi niya, hindi bro, gusto kong tumakbo ka. Sabi ko, saan? Nung sinabi niya, pagkasenador, muntik na ho akong mahulog sa kinauupuan ko. Alam niyo po kung bakit? Ako po ay isang graduate ng Bachelor of Arts in Political Science, cum laude, sa Bicol University. Alam ko kung ano ang klase ng politika sa bansa. Ano ang chances ng isang Maruel Llasos, ng isang JC De Los Reyes, ng isang Lito David na manalo pagka-senador? Wala po kaming pera. Wala nga po kaming political ads. Walang-wala ho kami, kayong Kapatiran dapat palitan katipiran. Anong laban namin? No? Kaya ang sagot ko po, it was a no. Sabi ko, ayoko. Hindi ko kaya, wala akong pera. Maraming problemang pamilya na dapat ayusin. Pero at the end of the day, sabi sa akin ni Lito David, we respect your decision na to run. But let me tell you something. Sabi ko, ano yon? Shinare niya po sa akin yung kanyang experience. Sabi niya, alam mo, Brother Mars, sa mga advocacies na nilalabanan ko, maraming mga tao ang nagsasabi, sige Lito, lumaban ka. Nasa likod mo kami, kasama mo kami. Pero nung ibinalik niya yung hamon, sige, lumaban ka rin, tumakbo ka rin, nagsipag-alisa ng lahat, naiwan siya. Naranasan niyo na ho ba yun? Meron kayong mga causes, meron kayong mga advocacies na gusto ninyong isulong, pero at the end of the day, despite the fact na maraming taong nagsusulsul sa inyo, pero nung binalik ninyo yung hamon, lahat po ay nagsipag-alisan, naiwan kayo. It is a lonely fight, is it not? Nung sinabi po yun sa akin, ako po ay natigilan, ako po ay na-convict, at ang sabi ko sa aking sarili, hindi ako magiging totoo sa sarili ko kung sasabihin ko ang hindi. So ako po ay sumagot, sabi ko, kailan ang filing ng Certificate of Candidacy? Kasi po mga kapatid, importante sa akin ang self-credibility. Kahit hindi nyo ako iboto, okay lang. Isa lang naman ang importante sa akin, yung boto ko sa sarili ko. Ngayon, dahil nakamit ko yan, ibig sabihin, ako yung tao na naniniwala sa sinasabi ko sapagkat kapag sinabi ko yan ay totoo. Kaya meron po akong lakas ng loob na humarap sa inyo dito. No? Tingnan kayo mata sa mata at hindi po ako nagtatago, hindi kagaya ng ibang mga politiko na attend lamang sa University of the East kapag inassure na merong ABS-CBN at GMA. Hindi po ako para sa media. Nandito po ako para kausapin kayo. Tingnan po ninyo ang hinaharap ng ating bansa 10 years from now. Do you see a bright future ahead of you? Pag-graduate nyo, may trabaho ba kayo? Yung mga teacher, no? In 2016, kung nagtuturo kayo sa college, mawawalan kayo ng trabaho dahil sa implementation ng K+12 program. Do you see a bright future ahead of us? Or is it a gloomy future because of an incompetent and inept administration that doesn't even know how to handle the Sabah situation? I am posing you this challenge, gentlemen and gentlewomen.
Friends, kung mahal po natin ang bansa, wag po tayo magpapadala doon sa mga politiko na sikat, kagaya po ng isang senador na frontrunner, pagkatapos ng forum tumatakbo, ayaw magpa-picture. No? Okay na sa kanya na mapag-usapan ng love life niya. Okay? Wag po kayo doon magpapadala sa isang media personality tumatakbo na puro environment. No? Pero yung pinagkukunan ng mga nursery sa kanyang luntiang Pilipinas ay galing din naman sa nursery ng asawa niya dati. No? So in other words, importante po sa akin ang kredibilidad ng tao, ang integrity ng tao. At yan po ang ikinararangal ko, kaya ako humaharap sa inyo dahil sinasabi ko meron po ako nun. Importante po yan sa ating pamamahala. Yung mga merong political ads hanggang ngayon, hindi niya ma-account kung ilang milyon na ang nagastos ng kanyang foundation sa kanyang hanep buhay political ads, matapos siyang insultuhin ang mga nurses ng ating bansa, matapos siyang insultuhin ang mga manggagawa dahil ayaw niya ng legislated wage increase. No? Tanungin po ninyo kung magkano nang nagastos. I tell you, napakababa na po ng 170 million. Bakit sila gumagastos ng ganito? Napakadali. Dahil pag nahalal sila, unang taon pa lang nilang senador, 200 million ang PDAF, bawi na, kumita pa ng 30 million. Kaya po, I am speaking these things in this summer of discontent because I want the youth of the land. Kagaya din po ako ninyo several years ago. Nangarap, gustong maglingkod sa ating bayan, nagsipag sa pag-aaral, bit-bit ko ang pag-asa. Mga minamahal kong kabataan, yung pag-asang yan ay dapat nating makamit at dapat makamit ngayon na. Maraming salamat po.